Dahil ngayon ay araw ng Huwebes, ang pagdarasal ng misteryo ng liwanag ng Santo Rosario ng ika-10 ng Oktubre 2024 sa ika-27 linggo sa karaniwang panahon ay mahalaga ang unang pagbasa sa loob ng banal na misa sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Galacia. Kapitulo 3, bersikulo o talata 1 hanggang 5. Napakaganda ng ating unang pagbasa na akin na pong kinuha ang mahalagang dapat tandaan upang i-summarize ang unang pagbasa. Maliwanag na ipinahayag sa inyo ang pagkamatay ni Hesukristo sa krus. Ito lamang ang ibig kong malaman sa inyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu dahil sa pagsunod sa kautusan o dahil sa inyong pakikinig at paniniwala sa mabuting balita tungkol kay Kristo? Bakit ba ipinagkakaloob sa inyo ng Diyos ang Espiritu? Bakit ba siya gumagawa ng mga himala? Dahil ba sa inyong mga gawa ayon sa kautusan o dahil sa inyong paniniwala sa mabuting balita? Ang mabuting balita ngayong araw ng Huwebes sa loob ng banal na misa ay ayon kay San Lucas, Kapitulo 11, talata 5 hanggang 13. At ito'y mahalagang ebanghelyo na kinuha ang pinakamahalaga para i-summarize ang buod. Kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya.
Sa makatuwid, pinagsasama ng banal na Espiritu ang mga mananampalataya kay Kristo at inilalagay siya sa katawan ni Kristo, ang simbahan. Pinagsasama rin ng banal na Espiritu ang mananampalataya kay Kristo sa kanyang kamatayan na nagpapahintulot sa kanya na magmahal ng matagumpay laban sa kasalanan. Kinokontrol ng banal na Espiritu ang mananampalataya na sumuko sa Diyos at ng pagpapasakop sa kanyang sarili sa salita ng Diyos. Tulad ngayong ika-27 linggo sa karaniwang panahon, ngayong Huwebes sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo, tunay at totoong ang simbolo ng banal na Espiritu ay ang misteryo at nananatiling presensya ng Diyos. At ang mga ulap ang madalas na lumilitaw sa buong luma at bagong tipan upang ipahiwatig ang presensya ng Diyos. Kung kaya't ang simbolo sa ating binyag ng Espiritu Santo ay ang tubig. Ang bautismo kay Jesus ay bautismo ng Espiritu Santo. Hango sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 3, talata 16. Sa bautismo, ang mga bagong binyagan ay binibigyang inumin ng isang espiritu. Hinango sa unang sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Korinto. Kapitulo 12, talata 13. Isa sa tatlong persona sa iisang Diyos ay ang Espiritu Santo, kasama ng Ama at ng Anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Nangako si Jesus sa mga apostol na ipadadala niya ang banal na Espiritu pagkatapos ng kanyang pagkapako at muling pagkabuhay. Bakit ang pinakamahusay na paraan upang ipaliwanag ang banal na Espiritu ay ang pag-ibig na ibinahagi sa pagitan ng Ama at ng Anak. Upang tapusin ang mensaheng ito ng banal na Espiritu sa ating patuloy na Synod 2024
sa Roma, Italia, sa Vatikano. Mahalaga kung paano natin matatanggap ang banal na Espiritu. Lalo na nasa 40 araw pa tayo simula ng ika-24 ng Setyembre ng kasalukuyang panahon, 2024, hanggang ika-3 ng Nobyembre, 2024, upang italaga ang mundo at ang mga tao sa buong mundo sa kabanal-banalang puso ni Jesus at sa kalinis-nisang puso ni Maria. At ang ating mga paghahanda sa panibagong 40 araw simula sa ika-16 ng Oktubre ng kasalukuyang panahon 2024 hanggang ika-15 ng Disyembre 2024 upang ang propesiya na sikretong hindi dapat ibunyag ngayong taon ay para lamang tiyakin na ang ating sentro ng ating pananampalataya ay ang pag-ibig na ibinahagi sa pagitan ng Ama at Anak sa loob ng Eucharistic Sacrificial Lamb sa banal na misa. Lalo't sa darating na kapistahan ng ating Inang Birheng Maria ng Immaculada Concepcion sa ika-8 ng Disyembre ng taong kasalukuyan, pagkatapos ng pagdiriwang ng Kristong Hari sa ating bagong taon ng simbahan o ng kalendaryo ng simbahan, ang bagong taon 2025. Sa katunayan, matatanggap natin ang banal na Espiritu matapos magsisi o magbalik loob ang mga binyagan o ang tatanggap ng binyag. Pagkat ang plano o kalooban ng Diyos agad na matatanggap ng isang tao ang banal na Espiritu kapag siya ay tunay na tinanggap ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang personal na Panginoon at tagapagligtas. Amen.